Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa may lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, August 15, 2025. Sa kasalukuyan nga po, ang minomonitor natin si Bagyong Goryo ay wala na po itong direktang epekto sa ating bansa at huling namataan sa bansa ng China na kung saan mapapansin niyo po ay isa na lamang po siyang remnant low na kung saan wala na po siyang tsansa na magipa siyang malakas na bagyo. Samantala, mapapansin nyo rin nga po, mayroon po tayong panibagong low pressure area sa loob ng ating bansa na kung saan nga po kaliwat kan nga po ang ating minomonitor ngayon na low pressure area. Base nga po sa pinaka-latest track ng Pag-asa na inilabas ay sa kasalukuyan nga po may mabubuo ngayong mga susunod na araw o ngayon na mga low pressure area sa kaliwa at sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya po palaging mag-update sa mga bagong lalabas nating ulat panahon ukol nga po sa panibagong low pressure area na ating minomonitor na kung saan nga po ay nagdudulot na nga po ito na mga maulap hanggang sa maulap na pagpowering at mga kalat-kalat na pag-ulan na kung mapapansin nyo nga po na itong low pressure area ang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa. Ayan nga po, kaya po asahan pa rin po natin ang maulang panahon dito sa Luzon, lalo na sa mga area ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Mindoro, Quezon Province at Bicol Region. Dulot nga po yan ng mga low pressure area at mga thunderstorm na dala nitong low pressure area. Samantala, dahil sa paglayo naman ng Bagyong Siguryo sa Batanes area, inaasahan po natin na magiging improve weather na rin po ang magiging lagay ng ating mga kababayan dito sa Batanes, Babuyan, and then kabilang ang Cagayan Valley sa possible na makaranas na rin po sila ng improve weather. Ngunit mataas pa rin po ang tsansa ng mga thunderstorm lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Dahil mayroon po rin po tayong minomonitor na dalawang low pressure area sa loob ng ating bansa kung saan makikita nyo nga po sa kanluran at silangan ng ating bansa. Kaya po asahan pa rin po ang mga biglaan na buhos ng pag-ulan. Kaya po para po sa mga kababayan natin na kung lalabas kayo ng inyong tahanan, ugaliin pa rin po na magdala ng panangga sa ulan kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan dahil possible ang mga kalat-kalat o bigla ang mga buhos ng pag-ulan at dulot ng mga thunderstorm na dala ng low pressure area. Samantala, para naman po sa maging lagi ng ating panahon dito sa Visayas, asahan pa rin po ang maulap hanggang sa maulap na pag-ulan dito sa Samar, Northern Samar, Eastern Samar at Western Visayas or kanlurang bahagi ng Visayas. Dulot nga po yan ng low pressure area sa kanlurang bahagi ng ating bansa na kung saan nakaka-apekto na nga po ito sa kanluran ng bahagi ng ating bansa na epekto na nga po ito ng low pressure area na ating minomonitor. Sa kasalukuyan nga rin po sa Central Visayas ay asahan din po natin makakaranas po sila ng improved weather na panahon. Ngunit asahan pa rin po yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan o thunderstorm na ating minomonitor. Kaya po lagi pong maging handa dahil po possible pa rin po ang mga flash flood or landslide dahil sa malalakas na mga thunderstorm na dulot nitong low pressure area. Para naman sa maing lagay ng panahon dito sa Mindanao, asahan pa rin po ang maulap hanggang sa maulap na pag-ulan at mga kalat-kalat na pag-ulan o mataas na pag-ulan dito sa Zamboanga Peninsula, then ERMM or sa pinaka-autonomous region in Mindanao or Muslim Mindanao. Yan po yung and then kabilang na rin po dito sa Northern Mindanao, Sorsogon, ang mga karanas po ng mga maulap hanggang sa maulap na pag-ulan at kasama rin po ang Davao Caraga region sa possible makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng mga thunderstorm na epekto ng low pressure area sa loob ng ating bansa. Samantala, improved weather naman po ang inaasahan natin
Para naman po sa may lagay ng panahon dito sa mga kababayan natin dito sa Palawan area, ay asahan pa rin po ang mga pag-uulan na dudulot nga po nitong low pressure area na kung saan nga po hinihila nitong low pressure area ang hanging habagat na kung saan malakas nga po ang possible ng mga pag-ulan dito sa mga kababayan natin sa Palawan area. Kaya po mag-ingat po tayo or maganda sa mga possible na flash flood or landslide na maidudulot nitong mga pag-ulan ng dulot nga po ng low pressure area. Kaya po maging alerto lang po tayo para sa mga paghahanda at maging hakbang natin upang makaiwas sa mga posibilidad na mga malubhang epekto ng mga kalamidad. Samantala, para naman po sa may lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po, wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa Hilagang Luzon dahil asahan pa rin po ang magiging moderate to rough sea condition ang ating maging lagay ng karagatan. Samantala, light to moderate naman po sa nalalabing bahagi ng seaboard ng ating bansa na kung saan sa Western and Eastern Visayas ay asahan pa rin po ang light to moderate mga alon ng karagatan. Kaya po dito sa Western and Eastern Visayas ay asahan pa rin po ang katamtaman na alon ng karagatan. Kaya po malaya po mga paglalayag ating mga kababayan mangisda dito sa area sa mga banggit na lugar. At yan nga po ang pinaka-latest na update natin sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. At palaging maging updated po dahil po mayroon po tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng ating bansa. Para maging updated po kayo sa mga bagong update, paki-like and subscribe po para ma-notify po kayo sa mga bago nating ulat panahon ukol sa magiging lagay ng panahon. At huwag kalimutang mag-share para marami po tayong maabisuhan mga kababayan hinggil po sa magiging lagay ng ating panahon sa ating bansa na kung saan may mga inaasahan po tayong low pressure or possible bang mabuo or malusaw. Kaya po antabayan na po ang mga panibagong update sa magiging lagay ng panahon. Maraming salamat at ingat po kayong lahat. God bless us all. Bye for now guys.